Purihin po ating mahal na Panginoon. Tayo po'y maminamahal, mag-aisa pong manalangin para sa ating pong pag-aralan sa hapon na ito. Hallelujah. O dakila namin Diyos sa mga banal, aming pinamamahal na Panginoon Isus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na muli kami, mahal na Panginoon, dinako sa iyong balagawain. Mahal na Panginoon, kami nagpapasalamat sa kalakasan. Mahal na Panginoon, higit po, mahal na Panginoon, sa iyo pong mahal na pagkilos sa aming kalagitnaan, sa matamis na presensya, na aming kagalakan, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis sa naunang yugto, yung balagawain na yung aming pong isinagawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. At kami, mahal na Panginoon, narito sa pinakamahalagang bahagi, ang aming pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita, mga banal, hiniling po namin. Buksan niyo po ang aming pangunawa, bigyan mo kami ng karunungan sa iyong masalita. Sa iyong lingkod, gamitin mo lamang po maging daluyang pagpapalang espiritual, kayo pumubuka ng aking mga labi. Mahal na Panginoon, sa gana akin, wala po kayanan. Mahal na Panginoon, sa iyo lang kami umaasa at pakisaway niyo po ano bang hadlang sa aming pakikinig, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demos of hindrances, power of darkness, unbelief, doubt, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! The highest praise, glory, honor, majesty belong to our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Double respect, honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed teaching, preaching ng ating mahal na pastor, beloved San Pastor, and to all beloved Almeida family, at sa lahat ng ating mga beloved preacher, beloved workers, beloved visitor, sa inyo pong lahat, maminamahal, at sa ating pong nangasiwa sa atin sa lugar na ito, mapagpalang hapon, purihin ating mahal na Panginoon, isa pong masiglang palakpak sa ating pinamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin ang galang Diyos. At tayo po, mga kapatid, ay darako na po sa ating pong pag-aralan. At ihanda po natin ang ating Bible, ating pong mga sarili. Naka-ready na ba tayo, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. At yung timer natin dyan, baka makalimutan ko yung oras. Mahirap na, mga kapatid. Stricto na ito. Hindi na pwede talaga yung makalampas tayo sa oras. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya please remind me kung oras na. Pwede naman patunugin yung, yung keyboard. Tak, tak, tak. Okay na po yun. Pag gano'n na, natunog-tunog na, warning na po yun. So, praise the Lord. Kaya mga minamahal, wag po kayong maingay. Ako muna magsasalita para maging klarado, mga kapatid. At sikapin natin na maeksakto yung oras natin. Praise the Lord. Pamagatan natin, mga minamahal, ang ating pong pag-aralan. Pamagatan natin, be not deceived. Yan. Huwag kayong padaya. Praise the Lord. Umpisahan na natin. Aklat ng Mateo 24. Talata po ay 4, talon sa 24. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 24, versikulo 4, talon sa 24. Sinasabi, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng ninuman. Sa 24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Amen. Wala ba tayong May monitor po. Nababasa dyan? Wala. Wala po tayong monitor. So, ayan, meron na. Meron na po. Wala pa rin. Brown out. Raot. Ito, pwede siguro ito. Iharap natin dyan sa
Ito, beloved, Brother Edsel, yung monitor natin, harap natin sa kanila para maging malinaw po yung mababasa nila, mga kapatid, no? Sa verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Yan. Bakit, mga minamahal, mag-ingat tayo na huwag mailigaw? Okay, ibaba pa natin sa verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Yan, idugtong nyo po sa verse 5. At sa verse 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. O, kailan po yan mangyayari, mga kapatid? Mangyayari po yan sa huling araw. O, kailan po ang huling araw? Nangyayari na ba ngayon yung sinasabi na huling araw? Di ba nangyayari na, mga minamahal? Amen. O, pag nag-search kayo ng mga ilog naging dugo, maraming lalabas na naging dugo yung mga ilog. Mga sign po yun na tayo po ay nasa huling araw na. Kaya itong salita na ito, mga kapatid, ito po ay sinabi ng mahal na Panginoon, sa huling araw, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Dahil marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsabi, ako ang Kristo, ililigaw ang marami. O, pag sinerge mo dyan sa YouTube kung ilan ang mga bula ang Kristo, maraming lalabas dyan na mga false Christ. O, meron sa Pilipinas, meron sa Amerika, meron sa iba't ibang bansa. Halos lahat, mga minamahal, na kung saan po malaya ang ebanghelyo ipangaral, mayroon po doon nagpapanggap na sila po ang Kristo. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw. O, sino po yung dito, kausap ng ating mahal na Panginoon? Yung mga alagad. Di ba? At tayo. Kasi tayo po yung mga naniniwala sa ating mahal na Panginoon na makapangyarihan siya at totoong Diyos. O, ngayon, tayo din po ang binibigyan ng babala ng ating mahal na Panginoon na mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. O, sundan pa natin, Mateo 7, 15 talatang 16. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 7, versikulo 15 hanggang 16. Sinasabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lobong maninila. Sa 16, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Amen. Sabi, mga minamahal, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lubong maninila. Hindi ito, mga kapatid, literal na damit, na yung balat ng tupa. Ang ibig sabihin po nito na may damit siyang tupa, sa tingin natin siya po ay maamo. Sabi nga, napakabait. Kung titingnan mo yung kanyang kaanyuan, pag nagsalita, mga minamahal, napakalumanay magsalita. No? Halos sabi nga sa Bicol, day makabali ning lutong kamute. Yan, yung sa Bicol na termino. Dahil itong mga bulaang propeta, mga kapatid, sa labas na anyo, sila po ay hindi mo makikitaan ng mga pandaraya. Pero sa loob, nandun ang lobong maninila. Diba? O, kaya sabi ng mahal na Panginoon, sabi niya, mga kapatid, sa verse 15,
Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga inyong makikilala sila. Yan, sa bunga. O ano po yung outcome ng pagiging nilang pastor o kaya ng propeta? Ano yung bunga? O halimbawa, nagsabi siya, propeta ngaya ako ng Diyos, pero yung ginagawa niya, pambababae, pagsusugal. O, pero nangangaral siya, propeta siya. Yung bunga ang titingnan natin, hindi po yung lumalabas sa bibig niya. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yung buhay niya, yun ang titingnan natin. Ano ba ang buhay niya? Karapat dapat ba siya? Qualified ba siya na maging prophet ng ating mahal na Panginoon? Qualified ba siya na siya po'y tawaging man of God? Yan. Kaya sabi, be not deceived. Huwag kang magpadaya. Amen. Alamin natin sa Bible kung ano po yung karakteristik ng isang prophet. Nasa Bible naman lahat yan, mga kapatid. Kaso nga lang po, pagdating nitong mga huling araw, magpapanggap siya. Magpapanggap itong mga taong ito na sumasa kanila ang Diyos o kaya sila po ang propeta ng Diyos. Magpapanggap ang mga taong ito na sila po ay may power, no? Magpapagaling sila ng mga may sakit, no? Gagawa sila ng mga dakilang tanda na kung maaari pati yung mga hinirang ay ililigaw nila. O, sino ang biktima? Di ba tayo, mga kapatid? O lalo na ngayon, imposible ba ngayon? Hindi na po imposible ngayon. Dahil napakalawak na ng social media, no? Pag isang click mo lang dyan, lalabas na dyan yung mga sari-saring mga nangangaral, sari-saring mga fellowship, iba't ibang mga nagtuturo ng patungkol sa Bible. Ngayon, kung wala tayo, mga kapatid, wala tayong alam sa doktrina, wala tayong alam sa salita ng Diyos, maliligaw po tayo. Di ba? Maliligaw ka. Lalo kung hindi po tayo nakipagkasundo sa mahal na Panginoon. Importante, mga kapatid, na makipagkasundo tayo sa Diyos. Anong ibig sabihin ko na makipagkasundo? Offer yourself to Christ. I-offer mo na ang buhay mo, mahal na Panginoon. Sa iyo na ang buhay ko. Ang iyong kalooban ang susundin ko. Huwag mo akong itulot na ako'y mailigaw ng sinuman o ng mga mandaraya o ng mga manluloko. Manatili ako sa iyo sa katotohanan at ako'y maglilingkod sa iyo. Meron ka ng promise sa ating mahal na Panginoon. Amen. Maraming gumawa niyan sa atin. Mga kapatiran, wala nang pag-asang gumaling. Dami nang iniinom na gamot kasi hindi naman bawal magpa-doktor, hindi ka naman bawal uminom ng gamot. Bili ka ng gamot, inom ng gamot. Ngayon, hindi siya gumagaling. Sabi nga ng isang preacher, may 500cc, may 1,000cc. Nung namulat, 1cc lang. Sabi niya, mahal na pa yun, nagsisisi na ako. Nangangako ako na mababalik na ako sa iyo, maglingkod. Pagalingin mo ko, bigyan mo pa ako ng chance. Dahil sa kanyang pakikipagkasundo sa ating mahal na pa. Nangako siya eh. Amen. Praise the Lord. Diba? Say, praise the Lord. Kaya kung mayroon kang karamdaman, hindi gumagaling, may hinahanap sa iyo ang Diyos. Makipagkasundo ka sa Panginoon at ang iyong kahilingan ay ibibigayan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito, mga kapatid, sa nabasa natin, sa kanilang bunga, makikilala ninyo sila. Di ba, mami na mahal? Ano pa sabi dito, mga kapatid? Sa verse, sa 2 Corinthians 11, 13 to 14. Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 11, ang bersikulo ay 13 hanggang 14.
Sa 13, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol na nagdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Sa 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen. Oh. Anong paliwanag doon ni Pablo, mga kapatid? Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwari mga apostol ni Kristo. Hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen? Oh, si Satanas nagpapakunwari siya. Oh, anong sabi ng isang bulaan? Oh, lahat ng tao, kung gusto nyo ngayon malangit, dumaan kayo sa akin. Magparehistro kayo sa akin. Mapupunta na kayo sa langit. Oh, sino nagsabi noon? Yung bulaan. 'Di ba? Bulaang Kristo. Isipin niyo yun, ang lahat ngayon ng kaluluwa ng tao nasa aking kamay. Oh, isipin mo po yun. 'Di ba grabing pandaraya? Ang sanlibutan ngaya sa akin yan. Sabi niya. O, ganun po ang gawain ni Satanas ay sinungaling. Di ba? Liar eh. Sinungaling ang dyablo, mga kapatid. Kaya, yung tao na yun na nagpapagamit sa dyablo, mga kapatid, sa bunga, makikilala natin siya. Amen. O, di ba marami nagsasabi, minamahal, no? Kasi, meron ba kayong narinig na nangangaral na nagsasabi, huwag kayong sumama sa amin, kami na sa kamalian. Di ba? Wala. Wala, no? Lahat na nangangaral, ang binabanggit niyan, kami lang ngayon nasa katotohanan. Oh, lahat yan. Mami naman, may nagsasabi naman, kami lang ang tunay na maliligtas. Pag hindi kayo pumasok sa iglesia, wala kayong kaligtasan. Oh, yan po maririnig natin. Pero tingnan natin yung bunga. Ano ang mga nandun? Amen. Ano ang buhay na nandun? Ano yung fruit ng kanilang paglilingkod? Mayroon bang power, mga minamahal? O tayo, hindi tayo nag-alinlangan. Nagsasabi tayo, mga minamahal, na tayo nasa katotohanan. Dahil nangyari sa buhay natin yung sinasabi ng Bible na tayo po ay palalayain ng mahal na Panginoon. Pag makilala mo ang katotohanan, palalayain ka ng katotohanan. Saan ka palalayain? Doon sa mga gawang makasalanan. Oh, hindi mo makilala ang katotohanan, hindi ka dyan makakalaya. Kahit anong gawin mo, magbasa ka ng Bible, kahit sa ulo pa nila ang Bible na ito, mga kapatid, kung hindi nila makilala ang mahal na Panginoong Hesus na totoong Diyos, may likha ng langit ng lupa, hindi sila makakalaya sa kasalanan. Bakit? Tanging si Jesus Christ lang ang the way, the truth, and the life. Oh, wala ba minamahal? Kaya yung mga nagsasabi na si Kristo tao lang yan. Oh, anong tawag doon? Bulaan. Di ba? Yung nagsasabi, mga minamahal, si Kristo, maliit lang yan na Diyos. Yung Almighty God nga yan, yung Father, siya lang ay mighty God, pangalawa lang siya. Oh, dinidinay nila, di ba, si Jesus Christ? O tayo, anong doktrina sa atin? One God, three manifestation. Amen. Naniniwala tayo na isa lang ang Diyos. At siya po ay nagmanifest sa flesh. Nagkatawang tao siya para iligtas tayo ng mga makasalanan. At ang sabi niya, yung sumampalataya, lalakip ang tanda. O kaya binigyan niya po ng preba. Binigyan niya ng preba yung mga mananampalataya. Ano yung preba, mga minamahal? Yung mga kapangyarihan na kayang magpagaling sa pamagitan ng kanyang pangalan, gagaling ang taong may karamdaman. Kung makainom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Kung ikaw ay kagat o matuklaw ng makamandag na hayop, hindi ka maano. Oh, ano po yun? Dance. Amen? Yun ang preba na tayo po ay nasa katotohanan. At ito pa, mga minamahal, nagpapatunay na tayo po ay nasa katotohanan kapag ang iyong panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. Nasa totoo ka. Amen? Oh.
Anong sabi ng isang bulaan na pastor? Sabi niya, ay, kung nagbubuhay kayo ng patay ngayon, pumunta kayo doon sa sementeryo, buhayin niyo lahat ng patay doon. Oh, tingnan niyo po yon. Dahil hindi niya kayang magawa. Kaya ang ginagawa niya, pang-iinsulto na lang. Diba? Yun minamahal, sabi niya, kung nagbubuhay kayo, puntahan niyo mga sementeryo. Buhayin niyo lahat ng patay doon. Oh. Pilosopo. Ganun ba mga kapatid ang nasa katotohanan? Hindi ganun. Ang nasa katotohanan, mayroong power. Amen. May kapangyarihan, minamahal. Oh, kaya ngayon, pag may lumabas dyan sa inyong mga cellphone na nagsasabi na dahil wala na daw ang mahal na pastor, may papalit na daw sa kanya. Oh. May lang ngayon, mga minamahal, may mga lumalabas na ngayon na ang sabi nung tao na yon, sabi nung kanyang tagapagsalita, ang mahal na pastor daw ay prophet in our time. At yung lalabas daw na kapalit ng mahal na pastor ay last prophet. Oh. Maraming madideceive dito mga kapatid, no? Pag hindi tayo naging aware, no? Pag hindi tayo nag-ingat, hindi natin inalam ang katotohanan, marami dito mga minamahal ko na madadaya. Yung tao na yun mga kapatid, galing po sa gawain na ito. Yung taong nagsasabi na yun, na sabi nung kanyang tagapagsalita, mga kabats pa si Kuya Nards Darilay, mga pioneering pa. At na-ordain daw ito ng malapastor. Ang edad ay 21 years old. Oh. Siyempre, minamahal, pag hindi natin inalam yung bunga, yung ng taong ito, ay maniniwala yung hindi nakakaalam. Di ba? Maniniwala sila dahil GMC. Anong sabi ng tao na yon, yung sabi doon na nung pinakinggan ko? Sabi nila, ang mahal na pastor nga niya galing sa UPC at naging GMCIM. Ngayon nga sabi niya, itong tao naman na ito nalilitaw, galing nga ito ng GMCIM at tatayo ng ministry niya. Oh. So, di ba? Paano mga kapatid? Ano ba ang paliwanag ng Bible? Yan, basahin natin ang Acts. Malapit na tayo. Kunti na lang oras natin. Basahin natin ang Acts 20, 29 hanggang 30. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 20, ang talata ay 29 hanggang 30. Sa 29, aking talastas na pag-alis ko ay may magsisipasok sa inyo ng ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Sa 30, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong nagsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Amen. Basa nyo dito mga kapatid. Anong sabi ni Pablo? Isulat nyo kung pwede. Kasi pag ito po minamahal ay nangyari, ito na yung katuparan ng sinabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, aking talastas, pag alis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, hindi magpapatawad sa kawan. Oh. Si Pablo mga minamahal at ang ating malapastor, no? Halos magkatulad sila, mga kapatid. Kung sinasabi ni Pablo na pag-alis niya, o kaya pagkamatay niya, may papasok na mga lobong maninila, ganon din ang ating mahal na pastor. Na pag ang mahal na pastor ay pinagpahinga na ng malapay noon, may magsisipasok sa inyo ng mga ganid na lobo na hindi magpapatawad ng sakawan. Dito sa 30. Magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Oh. Kaya be aware tayo. Saan manggagaling yung magsasalita? Galing din sa ating kasamahan. Oh. Galing din sa ministry, sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Kasi yun ang sabi ni Pablo, no? Magsisilitaw din sa mga kasamahan ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Di ba meron dito nangyari sa Iriga, nadalang mga alagad. Marami nagsisunod sa kanya.
Di ba? Totoo. O, kaya ang sabi ng Bible, be not deceived. Huwag kayong padaya. Ah? Hindi tayo dito mga minamahal naglilingkod sa pamagitan nakikita natin. Ay, ito, maganda ito. Sabi natin, maganda ito mamuno. Ito, maganda ang kanyang pangangasiwa. Oh. Kaya ina-idol na ng mga kapatiran. Iniidolo. Hindi nila alam, isang araw, dadayain pala yung mga kapatiran. At sasama, siyempre sasama. Ay, maganda yung pinakita niya sa amin. No? Pinagmalasakit niya kami. Dinamayan niya ngayon kami. O, marami nakasulat niya sa Bible eh. Yung iba nangangaral para magkaroon ng kakampi. Nakasulat din po yan. Para ipagmalasakit nila, ipinagmamalasakit nila yung mga membro. Para pagdating ng araw, ipagmamalasakit ng membro yung leader. O, tayo. Bakit tayo natuto na gumalang? Sumunod sa ating beloved parents in the Lord. Bakit? Dahil yung power of God na galing sa malapay noon, dumaloy sa malapastor, tayo pumunta sa atin. Ha? Na tayo yung power, mga kapatid, na sa prayer ng man of God, yung may karamdaman na panalangin niya na pagalingin mo malapay noon, kasi kung tayo lang manalangin, hindi ka man papakinggan. Dahil sabi ng Bible, ang taong makasalanan, hindi pinapakinggan ng Diyos. O, makasalanan tayo nung araw eh. Hindi tayo papakinggan ng Diyos. Kaya yung prayer ng man of God, yun ang pinakinggan ng Panginoon. At ang panalangin ng man of God, mahal na Panginoon, kung manalangin sila sa iyo, pakinggan mo. O, saan galing yung command? Galing sa man of God. Isipin mo po yun, inutusan niya ang mahal na Panginoon, kung manalangin sila, yung kapatiran ko, na bautismuhan sa iyong pangalan, kung manalangin sila, pakinggan mo. O, galing sa man of God. Kaya pinapakinggan tayo sa prayer. Kaya nga po, mayroon tayong first prayer sa unang dalangin. Diba? At mga minamalo, kung pagbabasihan natin ang Bible, si Moses, bago namatay, binasbasan niya si Joshua. Si Josue. Diba? Pinagbilinan niya kung paano nga ako sumunod sa Panginoon. Nakikita po ito ng lahat ng Israelita. Ano sabi ni Moses? Dito kayo sumunod. Kung paano kayo sumunod sa akin, sumunod kayo sa Kanya. Dahil yung Holy Spirit na galing sa akin, pupunta sa Kanya. Siya na ang magiging man of God. O, di ba? O ngayon, year 2000 pa mga kapatid, mula noong ang malapastor, nagkaroon ng ganong kalagayan, yung authority, ibinigay na yan sa mga beloved children. Kaya isipin niyo po, how many years na sinamahan pa sila ng malapastor para matraining sila ng husto. Para pag alis ng malapastor, pag pinagpahinga na siya ng malapay noon, alam na ng mga beloved children ang gagawin. Diba? Grabe yung guidance. Kitang-kita mo yung guidance. O ito yung nagsasalita ng taong ito. Ang sabi pa nga ng mga nag-comments, bakit ang buhok niya napakahaba? O, kung man of God yan, bakit ang buhok? Di ba, sabi ng Bible, mahalay sa lalaki ang mahabang buhok. O, sabi nung nagsasalita, magpapagupit naman daw. O, di ba, pandaraya po mga kapatid. Kung ito po ay lumitaw, kailangan maging matalino tayo. At hindi lang yan, maminamahal, no? Hindi lang yan ang mga lilitaw. Yung mga final po na, sabi natin ng mga nakaraang natin topic, yung last na Antichrist, pag lumitaw po yun, yun ang matindi. Yung huling Antichrist, na pati ang Panginoon kakalabanin niya na. Oh. Diba? Kaya ito mga minamahal, lahat po ng ating mga panalangin, lahat ng ating ginagawa, ang Diyos hindi liko. Alam niya lahat yan. Diba? Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ang tinuro sa atin ng Bible, love one another. Pray with one another. Magmahalan kayo, magpatawaran kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Magpanalanginan kayo sa isa't isa dahil we are one body of Christ. Amen. O kaya talagang sobra akong maminamahal na bless na grabe ang galak ko. Kagabi,
Siguro nakatulog ako 2:00 ng madaling araw. Dahil sa sobra kong kagalakan. Dahil yung mga panalangin po natin, mga minamahal. Sabi ko nga noon, kung pwede baga dalhin dito yung Blessing Foundation sa Bicol. O ngayon, mayroon na tayong Bicol Fund na gagawin. Buong Bicol na po yan. Kung saan po mayroong nangangailangan na outreaches, tutulungan ng mayroon mga minamahal. Kaya pagpapala ito sa atin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Nasabi ko nga po, kung napuruhan ngayon ang karamuan, napuruhan ng bagyo ang Katanduanes, mayroon ng agarang tulong na makakarating sa kanila. Oh. Hindi na tayo asa doon sa main church na hingi pa tayo doon. At ito po ay madali na po itong ipapatupad. At yung ating mga minamahal nakikita ang kalagayan sa main church na kung saan-saan lang po, maminamahal, pumupunta ang gawain ng main church. Minsan nando sa Marikina, minsan nando sa Marilao, minsan nasa Amoranto. O ngayon, diba, sino po yung nakapanood nung 58 na meron na tayong lupain ang main church? Almost 17 hectares para pagtayuan ng bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diba, say praise the Lord! Pero maitatayo ba yun kung hindi tayo makipag-cooperate? Kailangan ng cooperation natin dahil we are one body of Christ. Sabi nga ng ating beloved OP, di ba nagpapatotoo kayo, pinagpala kayo, dati wala kayong bahay, ngayon marami na kayong bahay, marami ng upahan, marami na kayong sasakyan. Siguro kaya yung makapagbigay ng 1 milyon. Hindi naman po yun, mandatory o kaya binibigyan sila ng kuta. Siguro, sabi niya, siguro kaya nyo na magbigay ng 1 milyon para sa bahay-sambahan. O halimbawa lang, dito sa Salog, maliit lang na lugar, barangay. Kung ang Salog magbigay ng 1 milyon doon para sa pampatayo, di ba? Pinagpala yung, sabi nyo, pinagpala yung Salog, no? Sipon mo, maliit lang na lugar, barangay pa, nagbigay ng 1 milyon para sa hindi po sa nagmamalaki tayo. Kundi pinapatunayan lang natin na kung pinagpala sila, pinagpala din tayo. Amen. Glory to God. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. At ito mga minamahal, no? Yung prayer natin na sana mahal na Panginoon magkaroon na lang ng isang mga ngasiwa na ordained preacher. Nagkaroon na ng katugunan. Diba? Isa na lang na ordained preacher, mga siwa sa atin sa buong Kabikulan. Beloved OP Digsais. Mawala na yung mga mga division. Magkakaisa na tayong muli. At may plano krusada sa Legazpi. Grabe, palakpakan natin ang ating mahal. Yes, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Kaya napakaganda mga minamahal ng plano. Subalit alam natin ang dyablo. Walang tigil yan, 24 hours. Kaya yan ang lalabanan natin. Yung pandaraya ng dyablo. Kaya sabi doon, be sober, be vigilant. Diba? Be sober and be vigilant. Kayo maging mapagpigil, maging mapagpuyat. Labanan ninyo ang dyablo. Matatag kayo sa inyong pananampalataya. Hindi tayo kaya, mga minamahal, layain ang sinuman sapagkat tayo po ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Sino man hindi pwedeng agawin nino man sa aking kamay ang aking mga tupa. We are the sheep. Ang ating pastor, number 1 ang mahal na Panginoon. Yung sa langit. Dito sa lupa, wala na tayong ibang pastor. Mahal na pastor, Evangelist Will de Almeida. Amen. Hindi na pwede maminamal na sabi, ay wala nang pastor nyo, ako nang papalit. No. Hindi po yan ganun. Ang anointing from God, yung basbas ng Diyos, hindi yan pwedeng kunin ng tao. Diba, naalala nyo yung history ni Moses at ni Miriam, ni Aaron? Sabi ni Miriam ni Aaron, bakit? Si Moses lang ba ang pwedeng pakinggan ng Diyos? At tayo hindi pwedeng pakinggan? Nagalit ang Panginoon kay Miriam. Dahil sa ginawa mo yan, magkaroon ka ng ketong. Nagkaketong siya, kapatid siya ni Moses. Pero dahil hindi niya ginalang ang man of God, hindi niya nirespeto ang man of God, kaya nagkaketong siya. Yung basbas ng Diyos, hindi yung basta-basta kunin ng sino man.
Dahil yan po ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Diba? Say, praise the Lord! Hallelujah! Tuling talata, mga minamahal. Romans 16, 17 and 18. Maganda na po ating mga mag-assist at manunod po. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 16, ang versikulo ay 17 hanggang 18. Sinasabi, ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi ng mga katitusuran, laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsiliyo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mga mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. Iyo po. Ngayon pinapamanhi ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng mga pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong pinag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon hindi nagsipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Oh. Kaya yung mga nagbabahabahagi, ayaw magpasakop, magsilayo na tayo doon sa kanila. Dahil oras time na, kasi meron ng memo sa galing ng main church. Di ba? Meron ng minamahal na black and white galing ng main church na wala ng ibang mga siwa sa inyo sa kabikulan. Ang beloved OP. O ito, sabi dito, magsilayo kayo doon sa mga pinagmumulan ng mga pagkakabahabahagi. Sapagkat hindi sila naglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya pag walang tithes, yung isang lugar, iwanan yan. Walang tithes wala akong pakinabang dyan. Iwanan ko yan. Diba? Kaya, mami na mahal, dito tayo. Sabi ng ating beloved OP, sa pagsunod, walang lugi. Wala kang lugi pag sumunod ka. Kaya, wag ka manghinayang. Kung mayroon kang pagpapala, wag kang manghinayang, magbigay. Kaya, minsan, natawa na yung mga iba na, ang awitin na lang daw sa pagbibigay, ibigay ang lahat. Wag na yung magbigay ka, ibigay ang lahat. Yun daw po ay ng kapatiran, parang pang-insulto. Pero hindi tayo tinuruan ng ganun. Amen! Nagbibigay tayo galing sa ating puso. Hindi tayo pinipilit. Buong puso tayo na nagbibigay sa ating malapin dahil alam natin na tayo po ay inibig ng mahal na Panginoon. Minahal niya tayo nung makasalanan tayo. Pinatawad yung ating kasalanan. Pinagaling yung ating karamdaman. Binago yung buhay natin. Wala tayong maibabayad sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga, words cannot enough. Hindi sapat ang salita para pasalamatan ang mahal na Panginoon. Kaya ipakita natin sa ating mga gawa na tayo po ay sincero na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tayo po maminamahal ay umawit. Hanggang dito na lamang po. At awitin natin, Here I Am. Praise the Lord. If you ask me for an offering, I'd give it. If you want a sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your grace. Hallelujah. Humbly will I bow down as your servant. Let me away for your command, Lord. I commit my trust to you, For you deserve I
life within the guidance of your hand. Here I am, And I long to do your will. Here I am. I follow your command. Lord, Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. for you a place to hold. Holy word within me. Your Book of truth is living in my heart. written on His page from the beginning. There's a call for me to play in my heart. Hallelujah. Here I am, And I long to do your will. here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, And I long to do your will. here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord. Here I am, And I long to do your will. here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Maraming salamat. Mahal na Panginoon, kung wala ang tao ng Diyos, wala rin kami, mahal na Panginoon, sa iyong balang gawain. Kung walang nagsakripisyo sa amin, mahal na Panginoon, nagbigay ng buhay para ipangaral ang iyong salita, hindi kami makakalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa aming magulang sa iyo, mahal na Pastor, beloved sa mga beloved children, sa mga manggagawa na nagbigay ng buhay para dalhin ang iyong salita, mahal na Panginoon, sa lahat ng dako. Salamat sa napakaraming tao, isa kami sa iyong kinabagan. Hallelujah, hallelujah. Naranasan namin ang totoong pagbabago. Nakita namin ang totoong kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Kaya mahal na Panginoon, narito sa aming puso ang iyong mga salita, mahal na Panginoon. Kikita namin ang iyong dakilang gawa, kapangyarihan. Ito ang patunay, mahal na Panginoon, na kami dinala mo sa buong katotohanan. Maraming salamat. Narito kami, mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat. Ang aming maluha, mahal na Panginoon. Hindi na kami umiiyak dahil sa problema, kundi kami umiiyak sa sobrang kagalakan. Hallelujah! I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my
long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Salamat. Purihin ka. Dahil manalangin. Mahal. Mahal ang Panginoon nakikinig sa panalangin na matuwid. Hallelujah. Banal. Makapangyarihan sa lahat. Aming pinamamalapan ng Jesus. Maraming lilitaw, mahal ang Panginoon na mandaraya. Mga bulaang Kristo, bulaang propeta. Mahal ang Panginoon yung mga anak ng mga hinirang. Huwag niyo pong itulot na mailigaw ni numan. Manatili kami sa iyo, mahal ang Panginoon. Manatili kami, mahal ang Panginoon, sa turo at pangangaral ng aming magulang sa iyo. Patuloy kami, mahal ang Panginoon, sumunod sa iyong kalooban. Sa ganang amin kami mahina, mahal ang Panginoon. Ngunit dahil sa iyo, nagagawa namin ang mga bagay na ito, mahal ang Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo po ang bawat mananampalataya. At mahal ang Panginoon, pag-isahin niyo po, mahal ang Panginoon, ang buong kabikulan. Sa pangunguna ng aming magulang sa iyo, mahal ang Panginoon, sa pangasiwa ng aming beloved ordained preacher. Pag-isahin mo ang aming puso, mahal ang Panginoon. Alisin niyo po ang lahat ng mga babahagi, mahal ang Panginoon. May hindi pagkaunawaan, mahal ang Panginoon. Tulungan mo kami, mahal ang Panginoon, masunod namin na yung kalooban bago dumating ang araw na yung pagbabalik. Mahal ang Panginoon, tulungan niyo po, mahal ang Panginoon, may makataglay na karamdaman, may kahinaan, may problema. Ipakita niyo po, mahal ang Panginoon, na kilang kapangyarihan na sa iyo walang imposible. Kami na nampalataya, nagtitiwala sa iyo, mahal ang Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Espesyal namin dinadalangin ng aming magulang sa iyo, my beloved children, na sila'y patuloy biyang kalakasan, proteksyon, pag-iingat, mahal ang Panginoon. Hallelujah. Bigyan niyo po sila, mahal ang Panginoon, mga malusog na pangatawan. Patuloy magampanan na yung ang kanilang mga tungkulin sa iyong balagawain. Maging aming nangunguna, mahal ang Panginoon, beloved OP. Diksais, mahal ang Panginoon, sa lugar na ito ng Kabikulan. Bigyan mo siyang kalakasan, mahal ang Panginoon, magampanan, mahal ang Panginoon. Ang napakalawak na tungkulin, napakalaging tungkulin na ibinigay mo, mahal ang Panginoon. At sa lahat na may gampanin sa iyong balagawain, mahal ang Panginoon, patuloy mo kami, mahal ang Panginoon. Bigyan kalakasan namin magampanan ng lahat na ito. Sa iyo kami umasa, Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At ating sawayin, minamahal, lahat ng gawa ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, amin sama-sama pinapalayas ang lahat na magawa ng kaaway, power of darkness, mga masamang espiritu, mga mandarayang espiritu. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Anumang bisyo, pagmumura, kalayawan, lumaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Anumang karamdaman, high blood cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, sakit sa atay, sakit sa bato, sakit sa abdo, rayum, arthritis, goiter, pagkabulag, pagkabingi, pagkapilay, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, problem is solved in Jesus' name. Sickness, disease, be healed in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah! At tayo po minamahal, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Let us shout and jump. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sabay-sabay tayo minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pagpupuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Glory to God. Amen. Purihin ang ating mga Panginoon. God bless you po sa ating pinagpalang mga aral na ating nakapiling sa araw po na ito at sa mga salita ng mahal na Panginoon na nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muli aking itinataas ang pagpupuri, pagluwalhati at panagdakila sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Dubling paggalang pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at sa patuloy pong pag-alaala sa mga pagtuturo at pangangaral ng ating minamahal na Evangelista Willie Estrada Almeida at ng beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Amen. At ang pagbati sa mga beloved Almeida children sa lahat ng mga manggagawa ng mahal na Panginoon, sa lahat ng mga mangaral sa inyo pong lahat, mga minamahal, muli magandang hapon. Amen. At bago tayo magpapatuloy po mga minamahal sa ating po mga announcement, tayo po muna ay maglikom ng ating po mga special love offering
para dito po sa ating karagdagang gastusin sa bahay-sambahan. Amen. Praise the Lord. Tayo po magkaisang dumalangin muli, mga minamahal. Narito ang beloved ko preacher, beloved Brother Jenny, para po sa pananalangin po sa ating mga special love offering. Praise God. Ihanda po natin mga minamahal ang ating po mga ipagkakaloob sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po mga manamahal manalangin, hallelujah, sa ating ipagkakaloob ng mga special love offering upang mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Patuloy po kami nagpupuri sa iyo, mga Pinoon, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya, mga Pinoon, kalakasan ng bawat sa amin. At narito, mga Pinoon, yung mga anak, mga Pinoon, sa pagbibigay ng mga special love offering, mga Pinoon, aming dinadalangin sa pangunang panalangin pagluhod ng aming beloved pastor. Basbasan nawa, malapit ng bawat kami magkakaloob, malapit ng ibalik mo po na makaraming beses, malapit noon. Magsiksik, liglig, malapit noon. Ibuos sa iyong mga anak, malapit noon. At maging sa di makapagbigay dahil sa kawalan. Sila rin po malapit pagpalain mo, Diyos. Hallelujah po sa mga susunod na mga gawain. Sila rin po ay makabahagi. At pagkasay mo lahat ng mga mananakmahal sa aming mga anak buhay. At sa lahat ng mga tiyatang kilig, ito pa aming samot panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. With an open heart and bring the sacrifice of praise. I am seeing your power in the holy place that I have known your mind to waste. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. Surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place. I have known your mighty ways. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever, always and forever. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magpala sa bawat isa sa atin. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga announcement, sa ating po mga schedule of services, mga minamahal dito sa ating lugar. Mananatili po mga minamahal yung gawain mga Panginoon, yung midweek service. Praise God, hallelujah. Sikapin po natin na tayo po yung makadalo, 3 times a week, mga minamahal, sa midweek, alas 5 ng hapon hanggang sa matapos, mga minamahal. At ang overnight service, mga minamahal, praise God, hallelujah, alas 5 hanggang sa matapos, mga minamahal. Amen. Sikapan po natin, mga minamahal, na ating pong magawa ng maaga, mga minamahal. At yung general service, mga minamahal, Sunday, alas 9:30 hanggang sa matapos. Amen. Alas 4 ng hapon. Amen. Mga alas 3, mga minamahal. At patuloy po tayong mga minamahal na sumubaybay sa TV and radio program. Mga minamahal, yung TV program natin every Saturday, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At yung radio program, mga minamahal, DCMA, praise Lord, mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang
alas 12. Amen? At yung ating iniikot mga minamahal na TV program, kasama na po dyan yung sa ating radio program. Amen? Mayroon na po tayong na-collection mga minamahal na 800 pesos. Amen? Iipunin po natin yan isang buwan at ipapadala po natin sa main church. Amen? Tayo po yung nagiging katuwang mga minamahal. Praise God, hindi man tayo nakakapaghayo sa pamamagitan kung mayroon po tayong peso, 2 peso, 5 peso o higit pa, ihulog po natin dyan sa box. Tayo po yung magiging kabahagi sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. Amen? Praise Lord. Subalit, ipinapaalala natin mga minamahal na tuwing iikot yan, huwag po nating ihuhulog dyan yung ating mga tithes and love offering. Iba po yun mga minamahal, yung ating phone tithes and love offering, ihuhulog po natin yan doon sa iikot na may dalang supot na kulay blue. Yung pong box mga minamahal, yung po'y para sa TV and radio program lamang. Amen? Praise God. Wala pong limit yan mga minamahal. Kung mayroon kayong piso, napakahalaga yan na magagamit para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At sa prayer and counseling mga minamahal, kung nais niyo pong magpa-counsel, mayroon pong number ang ating beloved OP. Diyan sa, hindi po kasi makita ng maayos mga minamahal dyan sa monitor kasi naghahanap na ata ng kapalit yan. Amen? Kaya yung may mga gininto ang puso mga minamahal, kung mayroon po kayong TV na hindi na nagagamit sa bahay pero maayos pa, pwede nating dalhin dito. Amen? Imbes panuoran natin yan mga minamahal ng mga programa sa TV, kung ano-ano mga panuorin, praise God, dalhin po natin dito kung nagnanais po kayo mga minamahal. Amen? Praise God. Kung hindi man po mga minamahal, praise God, iyan po yung ibig sabihin, magkukontribute na naman tayo para makabili tayo ng pang-monitor. Amen? Praise Lord. Hallelujah. Nariyan po ang number ng ating beloved ordained preacher Dick Saez, 0920-544-4398. Amen? Praise God, hallelujah. At katunayan po mga minamahal, nagkaroon po ng meeting kahapon at napakinggan po mga minamahal, habang mag-uumpisa na yung meeting, may biglang tumawag sa ating beloved ordained preacher galing sa Maine. Narinig ko mga minamahal, babiyahe sila kagabi rin pauwi ng Maynila. Kaya pagtapos ng prayer ng meeting mga alas 10 ng gabi, prepare sila mga minamahal, patungo na naman sa dako ng Maynila. Pinapauwi sila doon mga minamahal. Amen? Praise God. At tunay po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad po ng ating napakinggan kanina, mga minamahal na sa buong Region 5, isa na lang ang mga ngasiwa, mga minamahal. Praise God. Ang ating beloved ordained preacher, Dick Saez. Lahat ng usapin, mga minamahal, para sa church, ang ating beloved ordained preacher, mga minamahal, paaabutan, mga minamahal, praise God, hallelujah, kung mayroong outstation na hindi pinapatupad ng maayos yung mga patakaran, praise God, ang beloved ordained preacher ang naatasan na siya po ang mag-aasikaso niyan para hindi na po maging karagdagang problema sa dako ng main church, sapagkat ang main church po mga minamahal, napakaraming problema din. Bagamat tayo po yung naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung sinasapong problema sa buong iglesia. Amen? Yan po yung nakakarating sa sa main church. Amen? Kaya para maging mahinggaanan mga minamahal, mahinggiinan, praise God, yung mga ibang probinsya, mayroon na lamang pong isang mga ngasiwa. Mga minamahal, katulad ating napakinggan, yung ating pong pwede po tayong mag-pledge. Itong pong pledges, mga minamahal, hindi nangangahulugan na napakalaking halaga. Kung mayroon tayong 100 piso, kasulad mga minamahal, tuwing magkukulikta tayo ng ating mga funds, tuwing Holy Supper, para po mga minamahal, iyan po'y pundo for Bicol Region, mga minamahal. Amen? Lahat po yan ang outstation, hindi lang dito. Kung mayroon po mga bigat na pangangailangan dito sa dako ng salog, yung lahat ng outstation, mga minamahal, kumukulikta yan. Kukulikta sila ng pundo para yung isang outstation ay matulungan. Amen? Ganon din po sa atin, mga minamahal. Maglilikom din po tayo ng pundo, iipunin yan at ipapasa yan sa group chat kung magkano, mga minamahal, at kapag may nakailangan, halimbawa kailangan natin dito,
pwede tayong magpaabot, mabibiyayaan tayo, mga minamahal. Amen? Iyon po'y para sa lahat, mga minamahal. Kaya every Holy Supper, kukulikta po tayo ng pundo para sa Bicol Region Fund, mga minamahal. Amen? Kung mayroon tayong 100 piso, ihulog natin dyan. Kung mayroon tayong 50 piso, ihulog natin dyan. Kung mayroon tayong 200, ihulog natin dyan. Kung mayroon tayong malaking halaga, pwede nating ihulog dyan. Amen? Yung bukal sa ating mga puso. Bicol Region Fund, mga minamahal. Tapos, every first Sunday of the month, mga minamahal, praise God, hallelujah, maghuhulog naman tayo, mga minamahal, every first Sunday, mga minamahal, kasi yung Holy Supper natin, every second Sunday. Yung every first Sunday, mga minamahal, katulad sa darating na linggo, uumpisahan na po natin yan, mga minamahal, na magkukulikta, mga minamahal, ng pundo para sa itatayo naman, mga minamahal, na pagdarausan ng malawakang pananambahan sa dako ng Maynila. Amen? Kasi mayroon na po, mga minamahal, na lupa, katulad ating napakinggan, mga minamahal, ang alam ko sa parting Cavite, praise God, na para sa Maine, mga minamahal. Kasi kung saan-saan na lang po, mga minamahal, na pag may event, grabing gastusin, mga minamahal, katulad ng ating ginanap na 50-year church anniversary. Kung papayagan o kung itutuloy yung 2 araw na event, mga minamahal, almost 30 million ang gastos. Kaya napakalaking halaga, mga minamahal. Kaya ang ginawa, 1 araw na lamang. Yung mga generator lang na napakalalaki, mga minamahal, magkano ang arkila dyan? Yung mga upuan lang, yung mga scaffolding, mga minamahal, yung mga tent, magkanong halaga ang inuupa dyan, mga minamahal. Kaya sa kalooban ng malapay noon, praise God, nagkaroon na po ng sariling lupa na pagdadausan, mga minamahal. Ang gagawin na lamang, maglilikom lahat ng mga outstation ng pundo para sa itatayo, mga minamahal, na bahay-sambahan. Amen? Kaya tayo po'y magkapagkaisa, mga minamahal. Amen? Wala pong kutayan. Iyan po'y pledge, ipapanalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yun naman po, mga minamahal, special love offering natin tuwing Biyernes and Miyerkules, gagamitin naman po yan dito para sa church renovation dito sa ating lugar. Amen? Yung ating pong kinukulikta na special love offering. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, tayo ay isa sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Lord. Hallelujah. At yung mga minamahal sa ibang mga gawain o mga ibang Sunday na ating special love offering, praise God, dyan po na naman natin kukunin yung ating pambayad sa kuryente, maintenance sa mga instrumento, yan na naman po natin pansamantalang kinukuha. Amen? Kasi mayroon din po tayong gastusin dito sa kuryente, sa mga instrumento, mga pyesa, mga minamahal na kinakailangan. Amen? At tayo po, mga minamahal, patuloy na nananawagan na patuloy din po tayong mag-pledge para dito sa ating bahay-sambahan. Amen? Unti-unti natin, mga minamahal, na mapursige natin na medyo maayos na dyan sa unahan, maituloy na yung riser. Kahit hindi pa ayos yung instrumentalist area, pwede na po nating ilipat dyan, mga minamahal. Kapag nagkaroon na dyan ng riser, medyo napinis na yung ating harapan, pwede na po nating ilipat dyan. Kasi hindi po tayo, mga minamahal, pwedeng magdugtong dito, na dito pa po ang pulpito kasi yung poste, nandito na po yan. Malapit na dito sa may riser, kaya hindi na po pwede. Kaya bago tayo mag-extend dito, yan po muna ang aayusin natin sa harapan para dyan na po, mga minamahal, yung pagdadaosan natin, magiging pulpito. Amen? Kaya kung kayo po yung nagnanais o hinihipo ng mahal na Panginoon, praise God, kasi ang kailangan po natin dyan sa harapan, mga minamahal, semento na, kunting baka lamang. Semento ang pinakamarami dyan at buhangin kasi pagbuli, mga minamahal, yun na po ang kailangan natin at yung electrical wirings. Amen? Kaya kung kayo po'y nahihipo, mga minamahal, kung tayo po'y may naiipon sa bangko, sabi nga ng ating beloved Audrey Pitcher, pagdating ng tataka ng 666, hindi na yan natin mawi-withdraw. Hindi na natin yan mapapakinabangan. Amen? Kaya habang may panahon pa, mga minamahal, ngayon ang oras, ngayon ang panahon para may magagawa tayo sa mahal na Panginoon.
Mga minamahal, patuloy po tayong magsumikap na sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? At dito naman sa ating mga tithes na naliliko, mga minamahal, bago natin yan binabawasan o nagagastos, inaalisan muna natin yan ng tithes and love o ng ministerial tithes. Yan po yung napupunta rin sa main church, mga minamahal, para maging susi ng pagpapala. Amen? Praise God. At doon sa mga natitira, mga minamahal, yung mga katulong sa iglesia, mga instrumentalist, mga ibang gumagagampan, mga minamahal, binibigyan naman yan ng mga blessing. Nanggagaling din po, mga minamahal, sa ating tithes and love offering. Amen? At doon sa remaining, mga minamahal, sa natitira, praise God, doon lamang po tayo nakakapag-ipon para makabayad doon sa ating inutang sa hardware, at inutang natin doon sa ating kapatiran na hinuhulugan natin buwan-buwan. Subalit ngayong buwan, mga minamahal, nakiusap tayo na hindi muna tayo maghuhulog, magbibigay, kasi ibinigay muna natin doon sa hardware. Amen? Sa dako ng San Jose, nakapagbigay tayo, mga minamahal, ng 43,000 sa hardware kay Noah Hardware. At doon, mga minamahal, sa Ubias Hardware, kasi dalawang hardware yan, praise God, nagbigay din tayo ng almost 40,000. Amen? Kaya nakakapaghulog tayo ng kunti-kunti. By the March, mga minamahal, maghuhulog naman tayo doon sa ating mga kapatid na ginamit ng mahal na Panginoon para po tayo makapag-umpisa ng bahay-sambahan dito. Amen? Kasi kung mag-iipon tayo, mga minamahal, ng pera, praise God, hindi natin maiipon yan kasi maraming palaging gastusin. Kaya ang ipinaisip ng mahal na Panginoon, umutang tayo sa isang kapatiran, ay dalawang kapatiran, yung isa 300,000, subalit yung balik 250,000 lamang. Imbis na tumubo, nabawasan pa. Doon sa isa, mga minamahal, 300,000, yun din po ang utang, yun din po ang babayaran. Pero hindi tayo pressure sa pagbabayad. Amen? Yun po ang kagandahan, mga minamahal. Kaya pinagpala tayo ng mahal na Panginoon sapagkat sa pagpaalam natin sa main church na magpapatayo tayo ng bahay-sambahan, walang atubili. Go. God will provide, ang sabi nila. Pagpaalam natin sa ating beloved ordained preacher, go. God will provide. O, ibig sabihin, ang mahal na Panginoon talaga ang magpo-provide. Kaya ang sabi ng beloved Minister John, huwag niyong gibain muna yung chapel. Itayo ninyo na nakatayo yung bahay-sambahan para tuloy-tuloy ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya patuloy po tayong makipagkaisa, mga minamahal, na patuloy po tayong mag-pledge. Kung nais niyo pong materialis ang ibigay, semento, kayo ang bibili, mas maganda. Nasa sa inyo po, mga minamahal, kung kayo ang bibili, kung bakal, pwede yan, mga minamahal. Yung ayon sa inyong kagustuhan. Kung pera, pwede naman, mga minamahal. Record naman lahat yan. Amen? At mayroon tayong transparency dyan, mga minamahal. Pagbilang ng tithes, pinipicturean yan, send sa main, mga minamahal. Lahat yan, wala tayong binabawas na sa pansarili natin, mga minamahal. Yang pagbilang dyan, kung ilan yung bibilang, na-picture yan, mga minamahal, permado, nakasend yan sa ating beloved ordained preacher. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nakikita natin yung tamang pamamaraan ng pagsunod, mga minamahal. Amen? Ang ating beloved ordained preacher, hindi sa pagtataas, mga minamahal. Lahat ng kanilang hinahawakan, hindi sila humahawak ng pera. Hindi nila binibilang yan. Ang ibinibigay sa kanila lahat, lista lamang. Yung lahat ng mga tithes dyan, ginagastos kung saan ang pangangailangan ng iglesia. Yun po ang tama, mga minamahal. Kaya pinagpala tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa pagkakataon na ito, mga minamahal, praise God, hallelujah, mayroon tayong kapatid na namayapa na mga minamahal. Ito po yung choir members sa dako ng Ocampo, ating beloved sister Ningning o Luningning Rodriguez. Amen? Praise God. Kaya sa muli, mga minamahal, aawit tayo ng ibigay ang lahat. Amen. Kasi mapapakinggan natin, mga minamahal, baka magtanong kayo sa ating sarili o sa inyong mga sarili. Mapapakinggan natin dyan, puro na lang pagbibigay. May special love offering, may pledges, may tithes and love offering, may TV program, radio program, mayroon pang abuloy. Praise God. Hindi naman to sa pamimilit, mga minamahal.
Hindi tayo pinipilit yung kusang loob natin, mga minamahal. Pero napatunayan natin, mga minamahal, na ang pagbibigay ang siyang susi ng mga pagpapala. Amen? Mayroon namang nangyayari kasi nito, mga minamahal. Praise God. Yung nagre-reklamo, yung hindi nagbibigay. Bakit nagreklamo, mga minamahal? Sapagkat hindi napatunayan na totoo. Maaring hindi dumating sa kanya yung talagang blessing na ang susi ng pagpapala ay ang pagbibigay. Wala siyang maibigay. Kung wala tayong maibigay, mga minamahal, ang pinakamahalaga, manalangin tayo. Anong gagawin natin panalangin? Mahal na Panginoon, wala akong maibibigay. Pero nagnanais akong magbigay. Ikaw ang mag-provide ng aking maibibigay sa iyo. Ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Praise God. Kapag nagbigay o binigyan tayo ng pagpapala ng mahal na Panginoon, ay ibigay talaga natin yung para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ang lahat ng ating mga kinakamtan dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, wala tayo ni isa mang pag-aari. Kaya kung tayo man po'y pinagpala, kung tayo man po'y nagkaroon, iyan po'y dahilan sa ang mahal na Panginoon ang nagbigay at mayroong nanalangin upang tayo po'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Mayroong nagturo ng tamang pamamaraan upang makamtan natin ang mga pagpapala na yan. Ano yung panturo, mga minamahal, na may pangako? Walang ibang pangangaral sa pagbibigay na may pangako, yung Malakyas 3:10 at 11. Naroon yan, mga minamahal. Kaya yung ibang mga iglesia, hindi nila nakamtan yung mga totoong mga pagpapala ng mahal na Panginoon sapagkat hindi nila ipinangaral. Mahaba na ata sa announcement pa lang natin. Baka makarating sa ating beloved OP. Announcement lang, beloved, ng ating kasama doon sa salog. Mas mahaba pa sa preaching. Marayayari tayo. Marami kasi, mga minamal, doon sa napag-usapan, praise God, nagiging mahaba kasi para maunawaan natin. Maaaring magkatanungan tayo. Mayroon tayo dito naging kapatiran kasi, mga minamahal. Kasi, sabi niya, yung kinukuha daw dito na 10%, napupunta sa akin. Nangaral daw ko sa Tigaon, pinakinggan niya. Nangaral na ng pagbibigay ng 10%, tapos pagtatapos, mayroon pa. Yun ang nabuo sa kanyang isipan, kaya hindi na dumadalo. Kasi mahigpit daw yung pangangaral sa pagbibigay, 10%. Mapapadya na sa napalangiya, kiimo na iliso, kwarta. Kaya pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Kaya yung inyong mga binigay, nasa akin. Praise the Lord. Amen? Praise God. Sa pamamagitan ng pagsunod, mga minamahal, nariyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, para maunawaan natin, mga minamahal, pakinggan natin yung sinasabi, unawain natin. Huwag tayong magkukomment kaagad na hindi po natin naunawaan. Kung hindi natin naunawaan, lumapit tayo sa mga kinauukulan para maipaliwanag sa atin ng maayos. Amen? Kung saan napupunta yung binibigay. Kasi kung bubulusahin yan, mga minamal, pera ng Diyos yan. Si Ananias at si Sapphira pinarusahan sa bagay na yan, namatay pa. Dahil kinuha nila yung para sa mahal na Panginoon. Nakakatakot, mga minamahal. Ang pera ng Diyos kukunin natin, delikado yan. Maging sa mga kapatiran lang. Kapag yung tithes hindi natin sinunod, hindi natin binigay sa mahal na Panginoon. Di ba nariyan yung paalala ng mahal na Panginoon? Yun po ang importante. Mayroon tayong Diyos na nagtutuwid at itinuturo sa atin yung tamang pamamaraan ng pagsunod. God bless you po, mga minamahal. Kaya bago tayo magtapos, bago tayo mag-uwian, mga minamahal, kukuha tayo ng abuloy para po sa ating kapatid na namayapa na, mga minamahal. Paglabas na lamang po dyan, ihanda yung offering cloth, mga minamahal, para dyan na lamang po ihulog yung gustong mag-abuloy para sa ating mga kapatid. At namamaya daw po, mga minamahal, loobin, praise God, kung may gustong sumama na finest choir, kasi finest choir po ito, mga minamahal, ng Tigaon, na mayapa na, kinuha na ng Malapino, nasa dako ng Ocampo, pwede po kayong sumama mamaya, mga minamahal. Pupunta po tayo doon. Amen? Praise the Lord. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more. Pinapaabot ng ating beloved UP ang pangungumusta. Amen? At malapit na po, mga minamahal, ang church anniversary sa dako ng Iriga City, March 16 anniversary, mga minamahal. Amen? Jack, ang sigurado ako dyan, doon tayong lahat, mga minamahal. Amen? Praise God. Hallelujah. March 16, kung hindi ako nagkamali, third Sunday ata yan. Praise God. Kaya pagpalain tayong lahat
ng ating pinakamamahal. Tayo po'y manalangin na mga minamahal sa ating pansamanantalang paghiwa-hiwalay. Muli mga minamahal, tayo po'y magkaisang dumalangin ating beloved beloved brother Edsel para po sa ating mga paghiwa-hiwalay sa hapon po na ito. Kasama na po yung ating abuloy para sa ating mahal na kapatid. Mayroon pong nakalista dyan mga minamahal sa monitor. Mayroon po tayong kunting pag-usap-usapan, mga minamahal, sa lahat ng mga instrumentalists, Jesus Finest, Generation Choir, Youth Choir, and Singles Choir, mga minamahal. Mayroon po tayong pag-usap-usapan. Praise Lord. Hallelujah. Langin mga minamahal sa pagkatapos. Upang papagpala namin ang mga Diyos sa kapangyarihan sa lahat. Malapay Jesus, maraming salamat. Malapay noon sa mga aming napakinggan sa araw na ito, malapay noon. Simula sa mga papuring awitin, mga patuto, pagbibigay, higit sa lahat sa aming napakinggan yung banal na salita na ito ay kalakasan ng aming espiritual, malapay noon. Pagkaing espiritual, malapay noon. At aming dalangin sa iyo, malapay noon, sa aming pag-uwi sa amin sa pansamantalang tahanan, malapay noon. Ihatid mo po ang bawat isa sa amin sa aming pansamantalang tahanan, mayroong pag-iingat, malapay noon. Pangingatan mo po malapay noon na lahat na masasakay, lalakad sa malapay noon sa araw na ito malapay noon. Patuloy mo pagpalain malapay noon at muli mo kami ibalik sa mga susunod na gawain. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more.